Shuya, mag-ingat. Shuya, Ikaw naman, gwapo. ano ba tong ginagawa nyo? Malalaman mo rin mamaya. Ano ang gagawin? Tumakbo ng mabilis. Shuya. Bakit ka naman ganoon katanga? Ipinaglaban mo ako hanggang sa huli. Dahil ikaw ang akin. Shuya, Ma, Kiaodi, bilisan mo. Mag-ayos ng eroplano para umuwi ng bansa. Baka may nangyari sa nanay ko. Huwag kang mag-alala, hindi ka makakatakas sa akin. ito ang kontrata natin. Tingnan mo muna. Hindi muna ang kontrata, halika, samahan mo akong uminom. Pasensya na, hindi ako umiinom. Sabi mo hindi ka inom, kaya hindi ka inom. Uminom ka para sa akin. Moenhong, sobra ka na. Si Cheng Chuan. Pagkatapos noon, naramdaman ko, ikaw lang, si Cheng Chuan, ang karapat-dapat sa akin. Hindi ako naniniwala. May lalaki pa bang hindi ko kayang kontrolin? Ako si Mo Yanhong. Boss mo, nabigo ang plano. May biglang sumulpot na janitor sa daan. Janitor, isang grupo ng gwapo, ano ba ang ginagawa ninyo? Ni isang janitor, hindi ninyo mapatumba. Boss mo, patawarin mo kami, kahit hindi namin nahuli. Pero nasiya namin ang bank loan ni Xie Chengchuan. Nakipagkasundo na ako sa pinakamalaking nagpapautang sa iyo. Kapag hindi mo nabayaran ang utang, ang buong Zhonghe Group ay magiging kay Zhao Jinglan at ikaw ay magiging akin, Mo Yanhong. Ikaw, tiyak na hindi ka makakatakas sa akin. Sa kasamaang palad, ipinapaalam ko sa inyong lahat, hindi nagtagumpay ang aplikasyon sa bank loan. Kaya hindi mababayaran ng kumpanya ang malaking utang. Kaya napilitan ang kumpanya na mag-apply ng bankruptcy. Siyempre, kayong lahat na narito, napakagagaling. Sa inyong mga kakayahan, kahit sa ibang kumpanya. Makakagawa kayo ng magandang kinabukasan. Sa mga nakaraang taon, hirap na hirap kayong sumabay sa akin sa negosyo. Ang perang ito ay kompensasyon ng kumpanya sa inyo. Salamat sa inyong lahat sa inyong pagsisikap. Lau. Boss Xi, may sasabihin ako. Isang janitor lang, may karapatan bang magsalita? Kahit na isa ka lang na janitor. Pero ang ating Boss Xi ay mabait. Dahil iniligtas mo si Boss Xi. Si Boss Xi ay tiyak na hindi magdadamot ng pera sa iyo. Boss Ma, mali ang pagkakaintindi mo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Salamat sa iyo sa huling pangyayari, huwag kang mag-alala. May bonus na rin ang kumpanya para sa iyo. Nagkakamali po kayo, nahihirapan po ang kumpanya ngayon. Paano ko makukuha ang pera sa ganitong panahon? Hindi ko alam kung magkano ang nasa card na to. Kunin niyo muna bilang pagpapahalaga ko. Sana makatulong para makalampas ang kumpanya. Utang ng kumpanya, 10 bilyon. Yung counting pera mo? Siguro. Hindi pa sapat para sa mga pinagkakautangan. Vice President Ma, konti na lang. Ate, salamat sa pagmamalasakit, janitor. Salamat sa pagmamalasakit mo. Ito ang bonus ng kumpanya para sa iyo, 20,000, kunin mo. Hindi, Boss Xi, hindi ko pwedeng tanggapin, talagang hindi. Walang gagalaw. May perang ipamigay sa mga manggagawang to. Wala para sa utang ko? Akala mo bang tanga ako? Ito ay bonus para sa mga empleyado. Yung utang sa iyo. Pagkatapos magsara ang kumpanya, babayaran ko lahat. Pag nagsara na, saan kita hahanapin? Palaging tumutupad sa pangako si Boss Xi. Gagawin niya yan, maghintay ka lang, konti na lang. Ano ka ba? Umalis ka. Isang janitor lang. Nagmamando ka sa harap ko.
Pakiusap, bayaran mo ang 10 bilyon na utang mo ngayon din. O kukunin ko ang mga organ mo para ipagbili. Huwag kang maglakas loob. Illegal yan, alam mo ba? Anong klaseng babae ka? Nagsasalita ka ng ganyan. Kay Boss Zhao. Dapa ka na at humingi ng tawad. Aba, aming boss Zhu. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Ang matalinong babae ay marunong lumugar. Maga akong nakikipag-ayos sa bagong boss. May problema ba? Ikaw ay itinaas ni Boss Xi. Ngayong may problema ang kumpanya, hindi ka tumutulong. Sinasamantala mo pa. Tao ka pa ba? Isang hamak na janitor ka lang. Nagtanong ka sa akin ng ganyan? Tao. Itapon siya. Tigilan niyo yan. Naghihimagsi ka ba? Ako pa rin ang presidente ng Zonghe Group. Wala kang karapatang magmalaki rito. Pero, Yishiya, kung hindi mo mabayaran ang 10 bilyon, ang Zonghe Group ay kay Boss Zhao na. Boss Z, napakalakas ng impluensya ni Boss Zhao. Hindi natin siya kayang talunin. Pirmahan na lang natin. Ibigay na natin ang Zhonghe Group. Mas mabuti yon kaysa mawalan ng atay o baga. Di ba? Ang Zonghe Group ay aking itinatag kahit na ito ay magsasara. Hindi ko hahayaang masira ito sa kamay ng iba. Wala kang magagawa. Mga tao, pilitin siyang lumagda. Sino ang may lakas ng loob? Nakakaloko ka, Boss Zhao. Patayin mo siya. Pera lang ba ang gusto ninyo? Magbabayad kami, ano ba? Mababayaran mo ang 10 bilyon? Isa lang siyang tagalinis. Huwag kang maniwala sa kanya. Boss Zhu, meron akong card dito. Kunin mo muna. Kung kulang, ibebenta namin ang lahat. At babayaran ka namin. Itabi mo na yung card mo. Nakakahiya ka. Aki, salamat sa concern mo. Pero malayo pa ito sa kailangan. Isang tagalinis lang, kayang magbayad ng ganyan? Ang yabang mo. Tagalinis ka lang, nagmamagaling ka pa. Ipapahiya kita sa harap ng lahat. Para malaman mo ang lugar mo. Ano ba ang estado mo? Nagmamagaling ka pa sa harap ko. Boss Zhao, tingnan mo. Tita, ang pera sa card mo. Hindi sapat para sa kanya. Nagalit ka kay Boss Zhao. Paano mo ito ayusin? Black card pala ito. Ano ang koneksyon niya sa 4 na malalaking pamilya sa Shanghai? MSY, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? CJ. MSY, saan mo nakuha ang black card na ito? Black card. Parang takot siya sa card na ito. Bahala na. Yung black card, iyon ay hiniling ng iba na tanggapin ng anak ko. 4 na malalaking pamilya sa Shanghai, humingi pa para tanggapin ng anak niya. Ang black card, tiyak na espesyal ang pagkatao ng babaeng ito. MSY, pasensya na sa abala kanina. Huwag mo sanang isipin. Okay lang. Yung 10 bilyon. Hindi nagmamadali, bayaran mo kung kaya na. Ayos. Tara na, halika. MSY, umupo ka. Boss Zhao, bakit ka? Isang tagalinis lang siya. Boss Zhao, tinuturuan mo ba ako? Huwag mong isipin na dahil sumama ka sa akin, papayagan kitang gawin. Ang presidente ng Zonghe Group, panaginip lang yan. Boss Zhao, hindi ba't nangako ka sa akin noon? Tumahimik ka, walang utang na loob, at taksil ka. Paano ko? Pwedeng panatilihin ka sa tabi ko. MSY, ilang bises na nitong babae ang hindi nagpakita ng respeto sa'yo. Nakakagalit talaga. Tingnan mo, Boss Zhao. Awa na, Boss Zhao. Hindi naman ako ang nasaktan mo. Sister Yi, hindi. Boss Ye, hindi po. Ako ang mali. Hindi ako karapat-dapat. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Sige na. Si Boss C ang sinaktan mo. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Wala akong kwenta. Tama na. Mag-resign ka na lang. Alis na ako. Ako na ang alis. MSY, Boss C. Pasensya na talaga. Kanina, nagbibiro lang ako. Huwag niyo sanang isipin ng masama. Sige, kayo muna. Alis na ako.
Kayo na. Itong si Yishuyang. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Sister Yi, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam. Sa loob lang ng card na to. Ang allowance na binibigay ng anak ko. Hay, huwag mo nang isipin. Basta, nalutas na ang problema sa utang ng kumpanya natin. Kukuha ako ng tsampag para magdiwang. At ganun, nang makita ni Boss Zhu ang card ni Sister Ye, bigla siyang nagbago. Kaya ba itong card na to? Ang dahilan? Bigyan mo ako ng yes machine. Ito. Boss mo, may malaking problema. Nalutas na ang problema sa utang ng Zhonghe Group. Ano ang sinasabi mo? Akatapos lang tumawag sa akin ni Zhao Jinglan. Sinabi niya hindi na siya sasama sa atin para labanan ang Zhonghe Group. At sinabi rin niya na huwag mo nang guluhin si Zi Chengchuan. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang magiging resulta. Itong babaeng si Zhao Jinglan. Boss mo, ano na ang gagawin natin ngayon? Kung hindi ubra ang mahinahon, gawin na natin ang magaspang. Sister Ye, salamat sa tulong mo ngayon. Kung hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Sa akin, lahat ng ito ay utang ko sa'yo. Utang mo sa akin. Bakit? Kilala mo na ako dati. Isa lang akong tagalinis. Paano ko makikilala ang isang tulad mo? Isang taong kasing importante ni Boss Xi. Chengchuan, gagawin ko ang lahat para maalala mo ulit ako. Sister Ye, salamat sa iyo. Nakaraos ang kumpanya natin sa krisis. Ayan, naisip-isip ko rin yan. Siguro may sira ang FS machine ni MSU. Kung magkapeklat yang sugat mo, responsibilidad ko yan. Lasing na si Boss Xi, nagsasalita ng kung ano-ano. Matanda na tong braso't binti ko, o kailang kahit may peklat. Nung huli mong ginamit ang walis para harangan ng kutsilyo, parang hindi naman matanda ang braso mo. Sister Ye, pamilyar ang amoy mo. Ang init-init. Parang amoy ng araw. Nagalinis kasi araw-araw nagpupunas. Baka naman. Amoy ng panglinis yan. Sister Ye, sana nga totoong magkakilala tayo noon. Paano kung talagang? Shuya, salamat. Ano yan? Ano ba kayo? Chengchuan. Chengchuan. Chengchuan, nasaan ka? Chengchuan. 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 Shuya, bakit ka nandito? Umalis ka. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Kung pakakawalan niyo siya, pwede tayong mag-usap. Sino ka ba? Mag-usap. Karapatan mo ba yan? Muyan Hong. Walang kinalaman si Shuya dito. Pakawalan mo siya. Parang importante sa'yo, tong matandang tagalinis ah. Ano sa'yo? Huwag kang makialam. Gago. Ayaw sa mabuti, sa masama pa ang gusto. Muyan Hong, tumigil ka. Muyan Hong, payo ko, bitawan mo siya. Huwag mong gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo. Sa buong buhay ko, wala pa akong ginawang pagsisisihan. Chengchuan,
Gusto mo bang may mangyari sa lalaki mo? Huwag kang mag-astang ganyan. Muyanhong, pakiusap ko sa'yo. Pakawalan mo lang si Shuya, gagawin ko ang lahat. Hindi. Maligayang pagdating, Boss Ye. Tumayo na kayong lahat. Manking, may balita na ba kay nanay? Nagpadala na po ako ng mga tauhan. Maayos na po si Ginang Yi. Kinji, hindi maganda. Nawawala si Ginang Yi. Ano? Ano ba ang ginagawa ninyong apat na pamilya? Ni hindi nyo maprotektahan ang aking ina? Kami po ay nagkulang sa tungkulin. Parusahan niyo po kami, Boss Yi. Chairman, ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin kung nasaan si Ginang Yi. Ipunin agad ang lahat ng tao at magsagawa ng paghahanap sa buong lungsod. Siguraduhing ligtas ang aking ina. Opo. Sinasabi mo bang handa kang gawin ang lahat? Para sa matandang janitor na ito. Tama. Hindi. Bossy, huwag mong pagsang-ayunan. Hindi nila ako magagalaw. Pakiusap, pakawalan mo siya. Siyempre puwet. Pero, galit na galit ako ngayon. Ikaw. Bawiin mo ang loob ko, pakakawalan ko siya. Pwe, Lalaking aso, ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Bitawan mo siya. Sa akin ka lumaban. Shuya, tumigil ka na. Patahimikin niyo siya. Muyanhong, napakawalang hiya mong babae. Wala? Mas walang hiya pa ako diyan. Ano ang gagawin mo? Tumigil ka. Hulihin niyo sila. Patayin niyo ang babaeng iyon. Tabi. 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 Shuya. 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 Cheng Chuan, iwanan mo ako. Takbo ka na. Shuya. Cheng Chuan, iwanan mo ako. Takbo ka na. Huwag kang tatakbo. Huminto ka. Takbo ka pa. Shuya. Kayo. Cheng Chuan, takbo ka na. Mabilis. Lalabanan ko kayo. Shuya, ikaw pa lang. Taong naglikha sa akin noon. Huwag mo nang isipin yan, Cheng Chuan. Umalis ka na. Shuya. Shuya. Ah, Shuya. Matibay ka pala, no? Pero di ko alam kung matigas din ang buto mo. Shuya. Hawakan niyo siya. Moenhong, ano ang balak mo? Ano sa palagay mo? Siyempre, papasarapin natin ang mga tropa. Pero kung papayag ka sa hinihingi ko, baka pag-isipan ko. Napababain nila ang pagtrato sa kanya. Bitawan siya. huwag. Bitawan niyo ako. Hayop ka. Tigilan nyo yan. Walang kikilos. Ang lalakas ng loob nyo. Itaka. Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Kinji, bakit ka napadpad sa Yuncheng? Bakit pati ang apat na malalaking pamilya ng Shanghai ay gumalaw? Nga, si Man King ay ang pinakamalakas sa apat na pamilya. Kahit siya ay personal na kumilos. Sino ba talaga ang babaeng ito? Alam mo ba kung anong uri ng tao ang ininsulto mo? Mga tao, alisin niyo ang lahat ng walang kinalaman dito. Opo, Sandali.
Kasama, maraming salamat. Sa suot nyo. Mga law enforcement siguro kayo. Law enforcement. Hindi ba? Ginang Ye, ang pagkilala nyo ay karangalan para sa aming law enforcement team. Wala, ayun. Kami ang dapat magpasalamat. Kasama. May sasabihin pa ako sa kanya, pwede ba? Sage po. Nene, ang pagiging mainit ang ulo ay demonyo. Payo ko sa'yo. Maging mahinahon ka sa mga susunod na araw. Huwag mong gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Ita, AMM. tama po ang sinabi nyo. Ayun, yan ang tama. Dagdagan ko pa ng payo, anak. Makinig ka sa payo para di magutom. Sige, di na ako magdaldal. Dalhin nyo. Aking tiyanyo, aking munting sinta. Ang lambing ng tawag. Ano ang relasyon nila? Ma, okay lang po ba kayo? Halika, ipakikilala ko sa iyo ang isang tao. Papa, Ikaw. Papa, ang lalaking ito, parang kamukha ng aking amain. Nagpa-plastic surgery siya para magmukhang amain ko. Lumapit sa nanay ko. Ano ba talaga ang layunin niya? Tiyanyo, huwag kang basta-basta tumawag. Ito ang boss ng kumpanya namin. Si Juan. Boss Xi, ito ang anak ko. Tiyanyo, bata pa, huwag kang magtaka. Shuya, malaki na pala ang anak mo. Noong bata si Tiyanyo. Sakali ko siya nakuha. Ganun ba? Tenyo, kumusta? Masaya akong makilala ka. Ginoong Chi, hindi tayo magkakilala, tawagin mo na lang ako. Ginoong Yi, at saka, ikaw at ang nanay ko. Hindi kayo magkatugma, payo ko, lumayo ka sa kanya. Tiyanyo, ano ba ang sinasabi mo? Ginoong Ye, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ganoon ang relasyon namin ng nanay mo. Sana nga mali lang. Tiyanyo, tumahimik ka. Boss Xi, kakauwi lang ng anak ko mula sa ibang bansa. Hindi pa siya nakakapag-adjust sa oras, baka hindi malinaw ang isip. Huwag kang magtaka. Ayos lang. Diretso ang ugali ng anak mo, prangka magsalita, maganda yon. Mabuti naman. Tiyanyo, huwag ka nang tumayo dito, umuwi ka na. Nasa labas pa ang sasakyan ni Boss Xi. Sasabay ako kay Boss Xi. Boss Xi, alis na tayo. Ano bang ginawa ng lalaking ito sa nanay ko? Kiaodi, investigahan mo ng mabuti. Ang tunay na pagkatao ng lalaking ito. Opo, Chairman. Si Cheng Chuan. Sana wala kang masamang hangarin sa nanay ko. Kung hindi, paparamdam ko sa iyo kung ano ang pinakamasakit na kapalit. Ginoong Ye, nawala ang susi ko, kaya kailangan kong maghintay muna sa bahay mo, abala na. Sana, totoong nawawala ang susi mo. Ginoong Ye, baka may maling akala ka sa akin. Noong nasa lansangan ako, ang nanay ko ang nag-alaga sa akin. Nagtrabaho siya ng double para lang makalaki ako. At dahil sa akin, inalikuran niya ang pagkakataon na maging hipe ng pabrika. Kaya ayokong masaktan siya, kahit kaunti. Wala akong intensyon na saktan si Shuya. Pero ngayong muntik na niyang mawala ang buhay dahil sa iyo. Magkano man, punan mo lang. Sana, umalis ka sa tabi ng nanay ko. Ginoong Ye, ano ba ang ginagawa mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Maaari kong sabihin ng malinaw sa iyo, kalimutan mo na ang balak mo. Kahit na maghanap ng kasama ang nanay ko, hindi ikaw ang karapat-dapat. Hoy, kinakausap kita. Hoy, bakit hindi ka nakaupo sa sala? Si Tiyanyo ba ang bata? Nakikipagtalo sa iyo? Wala. Maaaring may sariling pananaw ang bata. Hoy, Pangulo, natuklasan ng aming mga tao ngayon na may nagtanong sa balanse ng bangko ng matandang Ye. Agad naming nalok ang card na ito. Sino ang gumawa?
Si Zhao Jinglan ng Jinglan Group. Maghanap ka ng paraan, ayusin mo ang problemang ito. Ayoko malaman ng sinuman ang tunay na pagkakakilanlan ng nanay ko. Sage, gagawin ko agad. Nga pala, yung lalaki, si Tsi Chengchuan. Nalinawan na ba ang pagkakakilanlan? Si Tianyu, ang bata, nasanay ko mula pagkabata. Minsan, hindi siya marunong magsalita ng maayos, pero ang puso niya ay mabuti pa rin. Bossy, narito ako, humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang, Shuya. Sa totoo lang, nainggit ako sa'yo, may anak kang nagmamalasakit sa'yo. Huwag mo na siyang purihin. Ang sama ng ugali niya. Mas alam ko kaysa sa sinuman. Sana, magkakasama na tayong pamilya sa lalong madaling panahon. Oh, naalala ko bigla, mayroon ng kumpanya bukas. Ng napakahalagang bidding meeting. Kailangan kong bumalik para maghanda ng mga materyales. Shuya, samahan mo ako bukas. Sige, isasama kita. Huwag na. Bihira lang umuwi si Tenyo. Samahan mo siya ng matagal. CJ, Sa ngayon, wala pang natutuklasang anumang kakaiba kay Inoki. Gayunpaman, ang kanyang kumpanya ay malapit ng bumagsak. Bukas, sasali siya sa bidding meeting ng demolisyon at pagbabagong proyekto ng Juxiao Group. Ito ang huling pagkakataon niya para bumangon. Agad kang makipag-ugnayan sa CEO ng Juxiao Group, si Jin Shengshi. Sabihin mo sa kanya, dalhin ang bidding documents ng kontrata sa nanay. Sej, bossy, gagawin ko agad. Alis na tayo. Si Chengchuan. Wala akong pakialam kung sino ka. Bukas, tutulungan kong malampasan mo itong problema. Kung may kaunting kaalaman ka pa sa sarili mo, dapat mong maunawaan ang pagkakaiba mo at ng aking ina. Ang aking ina, hindi mo dapat pangapin makuha siya. Si Chengchuan. Ang bagay na hindi ko makuha, hindi mo rin makukuha. Boss mo, nakuha na namin ang impormasyon. Ang naglilinis na iyon ay nagngangalang Yeshuya. Siya ay isang empleyadong pinaalis mula sa lumang pabrika ng kemikal. Sabihin mo ang pinakapunto. Wala siyang anumang pinagmulan o background sa lipunan. Paano naman yung lalaki? Siya ay palaging nasa ibang bansa. Hindi namin nakuha ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit nagtanong na ako sa mga tagapamahala ng 4 na malalaking angkan sa Shanghai. Sinabi nila na hindi nila kilala itong lalaki. Mukhang, ang basang binatang ito ay wala ring gaanong background, di ba? Si Chengchuan. Hindi ba gusto mong makuha ang proyekto ng Juxiao Group? Ako itong binibining ito. Hindi hahayaang makuha mo ito. Hahaha. Boss G, bakit mo pa dinala dito si Yeshuya? Isang simpleng naglilinis lang siya. Nakita ko ang resume ni Yeshuya, dati siyang nagtatrabaho sa lumang pabrika ng kemikal. Siguradong kilala niya si Director Chen Jianan, baka makakatulong ito sa ating pagbid. Oy, hindi ba ito si Boss C? Mukhang maganda naman ang iyong kalagayan ah. Boss mo, sana ay naalala mo pa. Ang aral na nakuha mo kagabi. Siyempre, hindi ko ito makakalimutan. Boss Xi, ito ang steam bun para sa iyo. Yeshuya, hindi mo ba alam na hindi pwede sa Dragon Seal Hotel ang pagdadala ng pagkain mula sa labas? Ako hindi ko talaga alam, nakita ko lang kasing. Hindi ko makain ng almusal si Boss Xi kaninang umaga. Kaya dininalhan ko siya ng lugaw at mga steam bun na ginawa ko. Mainit pa nga ito. Steamed bun, Yeshuya. Kahit na yung mga simpleng karinderya sa labas, hindi pinapayagan. Ang basta pagdadala ng pagkain mula sa labas, bukod pa dyan. Ito ang pinakamagandang hotel sa Yunsheng, ang Dragon Seal Hotel. Ano ba ang inakala mo dito? Palengke ba? Hindi ako. Yeshuya, ikaw na mismo ang nahihiya, ayos lang. Gusto pa talagang isama si Boss G. Zhaohan, konting tahimik na lang. Shuya, bawal talaga dito ang pagkain mula sa labas. Baka pwede. Ilagay mo muna sa reception sa ground floor. CJ, okay. Huwag niyong palabasin. Boss mo. Anong balak mo? Tawagan ninyo agad ang manager ng hotel. Sabihin niyong may tao na lumalabag sa patakaran at gustong guluhin ang bidding. Ama, Boss G, kung isipin ng hotel na nanggugulo kami, baka ma-disqualify tayo sa bidding. Anong nangyayari? Ay, Manager Zhang, tamang-tama ang dating nyo. May tao pong lumalabag sa patakaran ninyo at gustong guluhin ang bidding. Hindi ba't yan ang super EIE na sinabi ng President? Espesyal niyang inutos na asikasuhin ng mabuti ngayon. Pasensya na po talaga. Kasalanan namin ito. Sana'y patawarin niyo kami. Paumanhin po sa abala. Magandang araw, MSE. Ako po ang manager ng lobby ng Dragon Seal Hotel. Maligayang pagdating po. Nene, baka nagkakamali ka ng tao. Naku, nakalimutan ko ang espesyal na utos ni Boss Jin. Na huwag ibunyag ang pagkatao ni MSE. MSE, taos puso pong humihingi ng paumanhin sa aking pagkapahiya.
Ayon po sa aming serbisyo sa Dragon Seal Hotel, dapat pong makatanggap ng pinakamataas na pagtrato ang bawat iyayi. Madalas akong pumunta sa Dragon Seal Hotel, pero bakit ngayon ko lang? Nakita ang ganitong patakaran sa pagtrato. Manager Zhang, sigurado ka bang kakampi ka sa matandang yan? Boss mo, payo ko sa'yo, makinig ka na lang. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman, baka ang bunga ay hindi mo kayang harapin. MSA, ito po ang aking card. Anumang pangangailangan nyo, maaari niyong ipaalam sa akin anumang oras. Nene, kung ganoon ang sinasabi mo. May konting hihilingin nga ako sa'yo. Ano po yon? Medyo malamig na ang siopaw ko. Pwede po bang painitin nyo? Yeshuya, tumigil ka nga sa kahihiyan mo. Paano painitin ng Dragon Seal Hotel ang siopaw mong yan? Hahaha. Sa Dragon Seal Hotel, magpapainit ng siopaw. Hahaha, para kang. Siopaw rin, ang galing-galing. Walang problema, MSC. Malugot po namin gagawin. Wala namang reklamo ang iba. Bakit ang daldal ninyong dalawa? Ang yayabang ninyo. Sabi ko sa inyo, huwag masyadong masaya ng maaga. Ang proyekto ng lumang pabrika ng chemical, akin na yan. Maghintay kayo. Boss Jin, dumating na si MSC. Ano? Kailangan mong alagaan ng mabuti si MSY para sa akin. Paparating na ako. Bilisan mo ang takbo. Boss Xi, tulungan mo ako. Boss G, nakakaapekto ito sa kanya ng sobra. Imahin ang kumpanya, di ba? Huwag mo nang intindihin yan. Boss G, tingnan mo siya. Isang babaeng napakabait ng puso. Sino ang magsasabing hindi ito kakaibang alindog? Ay, si Yishuyan nga pala. Ikaw si Jianan. Ay, Yishuyan, paano mo nagagawa na? Tawagin ng direkta ang pangalan ng hipi ng pabrika? Ayos Jianan. Happy ka na pala ng pabrika. Noong bagong dating ka pa lang sa pabrika ng kemikal, alam ko na. Kaya mo gawin ito, batang babae. Ay, Signa, Yishuyan, ang estado mo ngayon. Kumpara kay Hipchen, paang langit at lupa ang pagkakaiba. Kaya sa mga salita at kilos, kailangan mong magkaroon ng konting disiplina. Huwag kang lalampas sa linya. Naiintindihan mo? Shuyan, mula nang matanggal ka sa pabrika. Mahirap siguro ang buhay mo, ano? Kung may problema, sabihin mo. Bilang kasalukuyang hepe ng lumang pabrika ng chemical, hindi ako makakapayag na hindi tumulong. Mabuti naman ang buhay ko. Ay, sino ang hindi nakakaalam na tagalinis ka na lang ngayon? Wala pang 3,000 kada buwan ang pagkain at inumin mo. Problema na yan, di ba? Kung hindi, bakit ka nagpa-part-time dito? AMM. Okay lang. Wala rin namang masyadong gastos sa araw-araw. Dayo, ano to sa inyo? Yishuyan, Dayo ang tawag mo sa kanya? Mahal, huwag kang magalit. Kahit na, ako ang unang nobyo ni Yishuyan. Pero noon pa man, naramdaman ko na mahina ang ugali niya. Hindi talaga ang tipo na gusto ko. Pero ngayon, lalo ko siyang hindi gusto. Mahal, alam mo ba, ang taong pinakamahalaga sa puso ko, ikaw yon. Boss G, hindi ko akalain na ang matandang lalaking ito pala ang unang nobyo ni Yishuyan. Anong klaseng tao ito? Naglakas loob pang agawin ang lalaki ni Hip-Chen. Isang tagalinis sa hotel, ang nangahas na maghangad sa lalaking si Manager Chen. Di ba niya nakikita ang sarili niya? Walang modo. Boss G, itong si Yishuyu, sobrang walang hiya. Tumahimik ka. Hindi ganoon si Shuyu. Yishuyu, akala mo ba? Ikaw pa rin ang model worker noon. Sabihin ko sa'yo, si Kuya Dayo ngayon, lalaki ko na. Tama. Yishuya, nagbago na ang panahon. Huwag kang magmalaki. Di mo ba tinitignan ang sarili mo sa salamin? Anong klase ka ba? Lidayo, nagkakamali ka yata. Alalahanin mo, ikaw ang nangulit sa akin noon. Wala akong ipinangako sa'yo. Ako si Ishuyo sa buong buhay ko. Isang lalaki lang ang nasa puso ko. Tigilan mo yan. Alam ko ang nasa isip mo. Sasabihin ko sa'yo, Yishuyu, sa puso mo. Huwag mo nang isipin ako. Hindi na talaga tayo pwede. Alimutan mo na yan agad. Naiintindihan mo? Shuyu, magkakilala kayo? Sino ito? Ako ang boyfriend ni Shuyu. Saang kumpanya? Ako ang presidente ng Zong Group. Si Chen Chuan. Paano nakasama ni Yishuyu? Si Boss C ng Zong Group. Boss C, ano ba tong ibig sabihin nito?
Tito, di na ako makakaabala sa inyong pag-ibig ng hapon. Mahal, magsisimula na ang bidding. Kumana tayo ng maupuan. Sige, Halika. Ang kid. Babaeng tulad ni Shuyu, nakakonek pa sa presidente. Naku, nakakagulat talaga. Dayu, huwag kang magalit. Zhonghe Group lang yan. Dito ngayon, kailangan pa rin akong pagmakaawa. Tama. Tignan natin. Boss Xi, salamat talaga kanina. Walang anuman. Ah, nga pala, Shuyu. Kilala mo si Manager Chen Jenan. Yun yung nakita mo kanina. Noong bagong pasok siya sa chemical plant. Ako ang nagturo sa kanya. Boss Z, hindi mo inaasahan to. Mali pa rin ang galaw ko. Akala ko malapit si Yeshuya sa factory manager. Makakausap pa, pero magkaaway pala sila sa pag-ibig. Ano? May ganun? Sige na, baka ito na ang pinakamabuting plano. Si Cheng Chuan, ikaw nga talaga. May utang ka sa nanay ko, 10 bilyon. Tapos dito ka pa pumunta? Nandito ako para mag-bid. Zoyan Long, yung 10 bilyon sa nanay mo, sabi niya huwag magmadali. Si Cheng Chuan, pinakawan mo ang nanay ko ng 10 bilyon. Anong mukha ang dala mo para mag-bid dito? Ginoo, pwedeng kumain ng basta, pero wag magsalita ng basta. Sino tong matandang babae? Nag-ingay sa akin. Umalis ka na. Ginong Zhao, si Yeshuya. Girlfriend ni Boss Tsi. Kung sasaktan mo siya, baka ikaw ang patayin ni Boss Tsi. Totoo yan. Kanina lang, nagsalita kami tungkol kay Yeshuya. Muntik na kaming lamunin ni Boss Tsi. Boss Tsi, gutom ka na talaga. Kahit matandang babae, kinain mo pa. Zoyan Long, pakilinisan mo ang bibig mo. Si Cheng Chuan, bahala na ang relasyon mo sa matandang to. Kung hindi mo babayaran ngayon, hindi ka alis sa pintuang ito. Ginoong Zhao, nagkasundo na ang nanay mo at si Boss Xi. Tapos na ang utang nila. Kalokohan, basagin ang mga binti nitong sinungaling. Putulin ang mga paa. Tumigil kayong lahat. Nanay, nandito ka na. Si Cheng Chuan at itong matanda, ayaw magbayad. Boss Zhao, pwedeng magpatunay para kay Ginong Zhao. Sinabi talaga ni Yeshuya. Tapos na ang utang mo sa Zhonghe Group. Boss Zhao, masama ang ugali ni Yeshuya. Dapat putulin ang mga binti niya at palayasin. Nanay, bakit? Bakit mo ako sinasaktan? Di ka pa baluluhod para humingi ng tawad kay GNG, ye? Ma, nagbibiro ka ba? Papaluhodin mo ako sa kanya? Boss Zhao, baka nagkakamali ka ng pagkakilala. Siya, isang manggagawa lang siyang tinanggal sa pabrika. Nga, Boss Zhao, si Yeshuya, isang tagalinis lang yan. Hindi mo kailangan. Tumahimik kayo, luluhod din kayo at hihingi ng tawad kay GNG, ye? Kung hindi kayo mapapatawad ni GNG, di ngayon. Babaliin ko ang mga paa ninyong yan. Ma, tama ba yan? Tayo ang may utang. Sinabi ko na, hindi ko na kukunin ang pera. Di ka pa baluluhod para humingi ng tawad kay GNG, ye? Boss Zhao, wag na, wag. Mga anak lang natin yan. GNG, ye, ang bait-bait mo talagang tulad ng isang santo. Jinglan, talagang hinahangaan kita. Di ka pa ba hihingi ng tawad kay GNG, ye? Paumanhin. Di pa ba kayo alis? GNG, ye, talagang paumanhin. Kasalanan ko, hindi ko sila nadisiplina. Ayos lang, ayos lang. Mga bata lang yan, di ko naman iniisip. Mabuti naman, mabuti. Zhao Jinglan, ang liit talaga ng pangunawa mo, boss mo. Ang ibig mong sabihin, hindi mo ba talaga iniisip na siya ay isang mahalagang tao, isa kang tanga. Ang ES machine ng kumpanya mo, may daya. Hindi mo ba alam? Anong problema sa ES machine? Tingnan mong mabuti kung anong nangyayari. Ito ay isang EIE card ng isang beauty salon. Ultimate Black Card. Paano ito possible? Ang ES machine ng kumpanya mo, binago ng Zhonghe Group. Hindi mo man lang napansin, kahit anong card. Kapag isinwip, lalabas na ito ay Ultimate Black Card.
na pinagsama-samang gawa ng 4 na malalaking pamilya sa Shanghai. Zhao Jinglan, isa ka talagang tanga. Si Cheng Chuan, ang lakas ng loob mo. Ginago mo ako. Aba, kaya pala binigyan siya ni Boss Zhao ng malaking respeto dahil naloko pala siya ni Yishuya. Hey! Wala naman palang kayang gawin si Yishuya. Linaloko mo ako, Zhao Jinglan. Tao, hulihin ninyo silang dalawa. Opo. Boss Zhu, ano ang ginagawa mo? Ikaw pa ang magtatanong kung ano ang ginagawa ko. Boss Zhu, wala siyang kinalaman dito. Anong gusto mo? Sa akin kalmakan. Ako ang nanloko sa iyo, wala siyang kinalaman. Pakawalan mo siya. Ang sweet naman ng dalawa. Hindi ko inaasahan na si Boss C ng Zong Group ay gagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay. Paalam maprotektahan ang Zhong Group kahit ang pinakapangunahing etika sa negosyo ay hindi na niya pinansin. Muyanhong, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Hindi ba't matatag ang pagmamahalan ninyong dalawa? Ganito na lang, ikaw, putulin mo ang 2 braso mo. Siya naman, putulin ang 2 binti niya. Pagkatapos, pasanin mo siya, at siya naman ang magtuturo sa iyo ng daan. Kayo'y magiging isang pars ng mga pilay na bibe, hindi ba't perpekto? Bastos ka. Suntukin ninyo siya ng malakas. Huwag niyo siyang galawin. Mag-ingat kayo. Wala ba kayong respeto sa Jutsiao Group? Boss Jin, buti na lang dumating kayo. Ang mga tao mula sa Zong Group ay nagkakagulo sa inyong bidding event. Tumigil kayong lahat. Ito ay bidding event ng Jutsiao Group. Hindi ko hahayaang magulo kayo rito. Tama si Boss Jin. Mahalaga ang bidding event. Boss C, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Shuya. Kilala mo si Boss Jin. Nakakatawa naman, paano ko siya makikilala? Isang taong katulad ni Boss Jin na napaka-importante. Boss C, masyado mo namang pinapahalagahan si Yishuya. Una sa lahat, malugod kong binabati ang lahat sa pagdalo sa bidding event na ito. Ngunit, mayroon akong isang napakahalagang anunsyo. Ang bidding event na ito ay kinansela. Boss Jin, maaari bang malaman ang dahilan? Dahil ang partner pa sa proyekto ng pagtatanggal ng lumang pabrika ay napagpasyahan na. Sino? Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyong lahat. Ang aming Yanhong Group ay nagsumit kahapon ng bidding proposal para sa lumang pabrika kay Boss Jin. Pagkatapos ng profesional na pagsusuri ni Boss Jin, ang bidding proposal para sa lumang pabrika ay aming kumpanya na ang magiging buong responsible sa pagunlad. Binabati kita, boss mo, sa pakikipagtulungan sa Jutsiao Group. Ang Yanhong Group ay tiyak na sasakay sa Agos at lalago ng husto. Naku, congratulations, boss mo. Sana maganda ang ating pagtutulungan. Walang problema. Dahil ang sumusunod sa tadhana ay nagpapahinga, ang lumalaban ay napapagod. Boss mo, ang bidding proposal ng kumpanya ninyo ay nakakuha ng atensyon ni Boss Jin. Malamang may talagang pambihirang katangian ito. Pwede bang ibahagi sa lahat? Sek. Boss C, bakit parang kapareho ito? Ng proyekto natin, Muyanhong, ano ba talaga ang nangyari? Si Cheng Chuan, di ba nakakagulat? Di ba inaasahan? Si Cheng Chuan, malapit nang mabangkarote ang inyong Zonghe Group. Hindi lang ito problema sa kakayahan. Kaya pala, tuwing gumagawa ang kumpanya ng magandang plano, ang Yanhong Group ang unang naglalabas. Ikaw pala ang may kagagawan. Assistant Zhao, itinuring tayong pamilya ni Boss C. Ginawa mo ito, di ba't walang utang na loob? Huwag na, Shuya. Kasalanan ko, bulag ako. Nagtiwala sa maling tao. Boss G, sa negosyo, wala namang pamilya. Malakas ang kumakain sa mahina, ikaw pa ang nagturo sa akin, di ba? Si Cheng Chuan, kung hindi makuha ang proposal ng Jutsiao Group at dadalhin mo pa ang 10 bilyong malaking utang. Si Cheng Chuan, sa pagkakataong ito, tapos ka na talaga. Apos na ba kayo? Ngayon, ipinapahayag ko. Ang nanalo sa bidding na ito ay Shuya, umalis na tayo. Zonghe Group Yishuya.
Boss Jin, nagbibiro po ba kayo? Bakit ibibigay ang proyekto ng Jutsiao Group sa isang matandang tagalinis? Tama, kahit kanino ibigay ang proyekto. Hindi dapat kay Yishuya. Yishuya, anong ginagawa mo? Boss Jin, isa lang po akong ordinaryong tagalinis. Di ko masyadong narinig ang sinabi ninyo kanina. Pwede po ba ninyong ulitin? Yishuya, ikaw ang hindi nakakaintindi. Pinapaut mo pa si Boss Jin. Ang tapang mo naman. Si Boss Jin ay isang malaking negosyante sa Yoncheng. Kung lalabanan mo si Boss Jin, parang naglalaban ka sa buong negosyo ng Yuncheng. Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumuhod, lumuhod. Lumuhod, tumigil kayong lahat. Binabati kita, matagumpay mong pinagalitan si Boss Jin. Ngayon, sigurado kang mamamatay ka na. Paumanhin, Boss Jin. Humingi ako ng tawad para sa kanya. Boss G, akala mo ba na ang paghingi ng tawad ay sapat na para malutas ang problema? Si Chen Yuan. May kaunting kaugnayan ako kay Boss Jin. Bakit hindi? Magmakaawa ka sa akin. Kahibangan lamang yan. Boss mo. Malinaw na gusto ng mamatay ni Yeshuya. Pagtibayan mo na lang siya. Hulihin mo kaming dalawa para sa akin. Tingnan ko sino ang mga ngahas. Ginang Ye, nagkamali ka, hindi ako. Sinasadya na ipahiya ang inyong kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nanalo ng bid ay talagang ang Zhonghe Group. Ito ang plano namin para sa proyekto ng kooperasyon ngayon. Pakitingnan. Boss Jin. Hindi ka ba nagbibiro itong proyekto ng Jutsiao Group? Bakit ibibigay mo sa naglilinis na babaeng ito? Mukha ba akong nagbibiro? Ngunit Boss Jin, ang kanilang Zong Group, malapit nang magbangkarote. Bakit mo ibibigay ang proyekto sa kanila? Proyekto ay pag-ari ng aming Jutsiao Group. Ibibigay ko ito kahit kanino na gusto ko. Kailangan ko bang magpaliwanag sa isang dayuhan gaya mo? Ginang Ye, naniniwala ako na ikaw ay tiyak na magagawa mo ng napakahusay. Natapos ang proyektong ito ng pagbabago. Hinihiling natin ang isang masayang kooperasyon. Salamat, masaya para sa kooperasyon. Shuya, alam kong nagkamali ako. Ang mga ginawa ko sa iyo noon. Iyon ay pagsubok lamang para sa ating relasyon. Pagsubok para sa ating relasyon. Huwag mong isaisip iyon, okay? Ligayo. Shuya, Umalis ka dali, Lidayo. Hindi kita nagustuhan noon at lalong hindi kita nagugustuhan ngayon. Shuya, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Boss C, umalis na tayo. Ginang Ye, papapawiin ko ba kayo ng aking tauhan? Hindi na, kami na lang ang aalis. Kung ganon, ihahatid na kita. Salamat. Ginang Ye, pinainit ko na po ang iyong lugaw at siopaw. Salamat. Sino ang nagsabi na hindi pwede kumain ng siopao dito? Umalis tayo. Pakisuyo. Boss mo, ano ba talaga ang nangyari? Paano ko malalaman yan? Ayo ang magsabi. Baka naman si Boss Jin ay katulad ni Boss Zhao. Akala'y malaking tao si Yeshuya. Malamang. Bumalik na si Boss Jin. Hoy Boss Jin, baka nagkakamali kayo. Si Yeshuya, isa lang siyang tagalinis. Boss Jin, ako ang sasaksi. Mula nang matanggal siya sa pabrika, tagalinis na lang siya. Totoo yan, Boss Jin. Paano niyo may pagkakatiwala ang proyekto? Sa isang babaeng taga-probinsyang walang alam? Mga bulag, bumalik ako. Baka sabihin sa inyo, titigil ang Jutsiao Group sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa inyo. Boss Jin, bakit naman, Boss Jin? Boss Jin, baka naman si Yeshuya. Ang nagsabi sa inyo, isa lang siyang tagalinis. Huwag kayong maniwala sa kanya. Niloloko lang kayo niyan. Boss Jin, huwag ninyong... Boss Jin, pag-isipan ninyo muli. Huwag ninyong putulin ang ugnayan ng kumpanya namin sa inyo. Ano na ang gagawin natin? Hoy, huwag kang magpaikot-ikot, umupo ka. Tikman mo itong 30 taong Roman Conti. Boss mo, Boss Zhao, tinigil ng Jutsiao Group ang lahat ng transaksyon sa atin. Kaya ang dalawang kumpanya ay bumagsak ang stock. Sabi ko na, hindi dapat ginugulo si Yeshuya. Boss mo, ano na ang gagawin natin ngayon? Alam ko na. Umalis ka na. Sig. Boss mo, nasusunog na ang kilay natin. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Malapit na tayong magdeklara ng bangkarot. Huwag magmadali, Boss Zhao. Boss mo, sa pahiwatig ng sinabi ninyo, meron pa kayong ibang paraan? Akala ni Xie Chengchuan, kapag nakuha niya ang proyekto ng lumang pabrika, matatalo niya si boss mo? Mga pangarap lang yan. Oh, paano ninyo nasabi? Nag-imbestiga ako. Binigay lang ng Jutsiao Group ang proyekto kay Xie Chengchuan. Walang binigay na pera.
Pero hawak ni Si Chenchuan ang proyekto. Maaari siyang magpaluan gamit ang kontrata. Boss Zhao, hindi mo alam. Ang hip ng departamento ng pautang sa Dacia Bank ay pinsan ni boss mo. Walang sinuman ang nangahas magpautang kay Xi Chengchuan. Totoo ba? Siyempre naman. Kahit na makuha man ni Si Chenchuan ang proyekto, kung wala ang suporta ng pondo, mapapabilis lang ang pagbagsak ng Zhonghe Group. Parang langgam na nang hahamon sa puno. Walang kakayahan, ganoon lang. Talagang ikaw pa rin, boss mo, sa ganitong paraan. Hinding-hindi na si Xi Chengchuan ang makakabangon. Huwag kang mag-alala, ang Zhonghe Group sa huli ay mapupunta rin sa iyo, Boss Zhao. Sek. Boss Xi, ang tubig ninyo. Hoy. Ano? May problema sa bank loan? Sige, alam ko na. Boss Xi, malapit na ang araw na magbibigay ng compensation para sa demolition. Kung may problema sa bank loan, natatakot ako na ang mga empleyado ng lumang chemical plant ay magwawala sa loob ng pabrika pagdating ng panahon. Pupunta ako ngayon sa Dacia Bank. Sasama ako sa iyo. Boss Ye, dumating ka na. Talagang isang karangalan ang iyong pagdating. Ito, longevity bagong ulan, bagong view, tikman ninyo. Tawagin mo na lang akong Ginoong Ye. Ginoong Ye, nang dumating kayo, naging maliwanag ang aking opisina. Ano po ang inyong ipinag-utos? Basta sabihin ninyo, ako po si Huang ay handang magsakripisyo. Noong nakaraan, salamat sa iyong tulong. Naipanalo ang balanse sa bangko ng aking ina. Kaya hindi na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Napakaganda ng ginawa mo. Ngayon, ako ay narito upang pasalamatan ka sa pagpanatili ng kanyang kapayapaan. Masyado kong mabigat ang salita ninyo, Ginoong Ye. Ang inyong ina ay aming pinakamataas na depositor. Ang kanyang privacy ay mas mabigat pa sa bundok tay. Ito ay dapat lang namin gawin. Inumin ninyo ang sa. Kapag lumamig, mapait na. Ang aming teller ay tumigil ng magproseso ng mga transaksyon sa deposito at pag-withdraw. Maaari kayong pumunta sa ATM para mag-self-service. Hindi ba? Hindi pa naman oras ng pag-uwi. Miss, ako si Xi Chengchuan, presidente ng Zhonghe Group. Narito ako upang hanapin si Manager Tang, ang pinuno ng inyong loan department. Si Chengchuan. Parang may espesyal na tagubilin ang manager. Hindi ba ninyo naiintindihan? Tapos na kami sa trabaho. Tingnan ninyo, meron pang 20 minuto bago mag-out. Day, si Boss Xi ay hinahanap si Manager Tang. May talagang urgent na bagay. Pwede bang bigyan ninyo ng konsiderasyon? Sobrang abala si Boss Tang araw-araw. Abala ng abala, hindi basta-basta kayong mga walang kwentang tao ang makakapagkita sa akin. Ano nang sinasabi mo? Ganito ako magsalita. Anong problema? Guardia, palayasin ninyo ang dalawang tuna ng gugulo. Huwag kayong gagalaw. Ano nang gusto ninyong gawin? Kung hindi lang sa sibilisadong panahon ngayon. Noong dekada yan, matagal ko na sanang pinagbuhatan. Ano kami ang mga ninyo para turuan kayo? Ikaw. Mas mabuti pang magpahinga ka na lang. Tingnan ninyong mabuti, huwag ninyong papapasukin. Bantayan ninyong maigi. Hoy, ikaw, tong maliit na kuneho. Boss Xi, huwag masyadong mag-alala. Kung hindi ito, mag-isip tayo ng ibang paraan. Shuya, yung problema sa bangko. Kung hindi ito maayos, paano ko harapin? Ang mga empleyado ng Zhonghe Group. Bibili ako ng tubig para sa inyo. Bakit siya napakapareho ng taong naalala ko? Hoy, hindi ba't si Boss Xi ng Zhong Group 2? Bakit ganyan na lang ang lagay mo? Saan ka pupunta? Ano nung gusto mong gawin? Si Chengchuan, para malaman mo ang katotohanan. Yan ang kapalit kapag kalaban mo kami. Kung ganoon, kayo rin ang may kagagawan sa bangko. Tama ka, baby. Pero huli na ang lahat. Ang bababoy ninyo. Si Chengchuan, huwag kang magpakasanto dito. Hindi ba't nakikipag-alyansa ka rin sa Jiu Xiao Group? Paagibayin kami? Sayang lang, nabigo ang plano mo. Ang Jiu Xiao Group, tumigil sa pakikipagtulungan sa amin. Pero si boss mo, pagdating sa bangko, nakakuha ng malaking halaga ng pautang. Sayang lang ang galaw mo. Sa tulong ng pundong yan, madali naming haharapin ng aming dalawang kumpanya. At ikaw, wala kang pera. Kaya mapapanood mo na lang na tumigil ang proyekto ng kumpanya mo. At mabangkarot. Hala, ang ganda-ganda naman ng mukha mo. Sayang naman kung masisira kasabay ng kumpanya mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta ikaw, payag kang maging lalaki ko, yung mga gusot mo. Kaya kong ayusin sa isang salita lang. Sasabihin ko sa'yo, imposible yan.
Ang kapal ng mukha mo. Mga walang takot. Gapusin ninyo yan. Bayad. 2 piso. Card. 2 piso lang, magbabayad ka gamit ang card. Pasensya na po, boss. Nagmamadali kasi akong lumabas kanina. Nakalimutan kong magdala ng cash. Sige na nga. Kanina sa main hall ng bangko, parang may maming tao na nakapaligid sa isang lalaki. Parang pinahihirapan nila siya. Sabi nila si Boss Z daw ng Zonghe Group. Sa liwanag ng araw, ganyan sila mang-api. Hoy, yung card mo. Mga walang takot sa buhay, talian nyo. Tigil. Anong ginagawa nyo? Ikaw na naman, yang walang takot na janitor. Yeshuya, umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Huwag kang maghanap ng gulo. Zaohan, yang traidor ka. O si Ate Nakatiraso. Ganyan ang ginawa mo sa kanya? Kapatid, magkano ba yun? Ikaw, Hahaha, Ay naku, ang daldal nyo. Sandali. Pera lang naman ang gusto niyo, di ba? Babayaran ko. Paano ka magbabayad? Ibigay mo na lang ang proyekto mo. Pag-isipan namin kung bibigyan ka namin ng extension. Ay naku, Cheng Chuan, sobra naman ang inisip mo. Hindi namin gustong agawin ang proyekto mo, kundi gusto naming makipag-partner sa'yo. Tingnan mo, ikaw may proyekto, kami naman may pera. Kapag nagtulungan tayo, parang langit ang kasunduan. langit ang kasunduan? Kadiri, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila, mga plastic lang yan. Anong karapatan nyo para magyabang dito? Ngayon, sino man ang makakagalaw kay Boss Z? Hindi ko sila palalampasin. Anong hinihintay nyo? Sugot. tumigil kayong lahat. Yanyo, bakit ka nandito? Ma, kanina lang. Ayos na. Hindi ito lugar para magkwentuhan. Ikaw na naman. Mukhang hindi ka pa natuto sa huli. Batang-bata ka pa, huwag kang magyabang sa akin. Boss Z, ako muna ang haharang sa kanila. Ilabas mo si Tianyu. Hindi kayo ang malis. Ako ang hinahanap nila. Hindi nila ako magagalaw. Ma, noong bata ako, lagi mo akong inililigtas. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa'yo. Mga to, nagkakagulo sa mismong harap mo. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Tatawag na ako ng tao. Arestuhin ang lahat ng salbaheng ito. Security Department, agad-agad, ilabas ang lahat ng may buhay at dalhin dito sa akin. Anong ginagawa ninyo? Bulag ba kayong lahat? Dili-diligan nyo ang mga mata nyo at tingnan. Ito si boss mo, ang pinsan niyang si Tang Wenji. Isang tao na kapag umapak, yayanig ang buong paligid. Kung makapalpak kayo at makasagi ng isang buhok niya, mamayang gabi, magimpake na kayo at umalis. Magutom kayo. Sino si Tang Wenji? Boss Yi, siya ang manager ng credit department ng bangko namin. Ngayon natatakot na kayo, no? Sabihin ko sa inyo, hindi lang itong mga maliit na gwardiya. Kahit ang presidente ng bangko nyo ang dumating, bibigyan niya ako ng konting respeto. Mga walang malay, anong hinihintay nyo? Hulihin ang kanilang mga bodyguard. Mga walang kwenta, naglakas loob kayong galawin ang mga tao ko. Mukhang ayaw nyo nang magtrabaho sa bangkong ito. Kuya, bumaba ka na. Itong mga guwardiyang ito sa bangko nyo, naglakas loob galawin ang mga tao ko. Pumunta ka rito at tanggalin sila. Agad. Ngayon din. Manager Tang, ilang oras lang hindi tayo nagkita. Hindi mo ba ako na-miss? Aking munting demonita. Na-miss mo ba ako? Saan mo ako na-miss? Hayop ka. Puro ka na lang pang-api. Nakakainis. Dito ba? Nakakainis. Hoy, aking mabuting kapatid. Bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Ano ang utos? Anong sinabi mo? Naglakas loob silang apihin ka? Yan Hong, manatiling kalmante. Sino ang nagsawa na sa buhay? At naglakas loob apihin ang kapatid ko, si Tang Wenji. Hintayin mo, bababa na ako ngayon at gigibayin ang kanilang pwesto. Nakakabuisit. May ayusin lang ako sa baba. Hoy, sabay tayo. Shuya, umalis na kayo. Ako na ang bahala dito. Hindi kung aalis, sabay-sabay tayong umalis.
Umalis? Ngayong araw, walang makakaalis. Kuya. Inapi nila ako. Itong mga mabababang tao, hinahadlangan pa ako. At itong mga pangit na gwardiya, ayaw makinig sa akin. Manager Tang, nandito ka na. Ngayon siguradong wala na kayo. Mga walang mata. Ngayon alam na ninyong nakasagupa kayo ng matigas, no? Ipapakita namin sa inyo ang kapalit ng paggulo sa amin. Manager Tang, itong dalawang tao. Ang gustong-gusto kang makita. Itong matandang lalaki, kanina, gusto pa akong hawakan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hoy, pwedeng-pwede kang kumain ng basta-basta. Pero huwag kang magsalita ng walang basehan. Tingnan mo itong matandang to. Tawag pa sa kinte. Ikaw ang Te. Buong pamilya mo mga babaeng bayaran. Hinahamak mo ang babae ko. Ngayon pa lang, patay kayong lahat. Isusumpa ko ang apelido kong Tang. Mga tauhan, gapusin ninyo tong mga walang modo. Ngayon, papakitaan ko kayo ng lasa ng butong duro. Bingi ba kayong lahat? May bulak ba sa tenga? Di nyo narinig ang sinabi ko? Sino nang may lakas ng loob? Yeshuya. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang dila? Mas mabuti pang umalis ka na ng maayos. Manager Tang, bilisan mo, maayos mo ang mga tauhan mo. Dakpin tong mga to at talambutin ang mga buto nila. Anong karapatan ninyong dapin kami sa liwanag ng araw? Wala kaming ginagawang labag sa batas. Ang Great Siabang ba? Pwedeng basta nalang kumitil ng buhay. Anong karapatan? Dahil ang kapatid ko ay manager ng credit department ng Great Bank. Lahat ng pautang sa buong Cloud City, nasa kamay niya. Hindi lang kayo madadakip. Makukulong ng ilang araw. Kahit patayin ko kayong lahat. Walang maglalakas loob na makialam. Si Cheng Chuan, may sira ba ang utak mo? Paalang sa isang hamak na janitor. Kakalabanin mo si boss mo? Naniniwala akong ito ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Walang iba. Maliban na lang kung tatanggalin mo agad ang matandang to. Tapos sa harap ng lahat, sampalin mo ng malakas. Pagkatapos, magpakumbaba ka kay boss mo. Maging alipin mo siya, kusang loob na maging sunod-sunuran. Yung 1 bilyon mong utang. Baka pwedeng bawasan ko ng 20%. Ano, ayos ba? Napakalaking biyaya to. Huwag kang magpakamatigas. Panaginip lang yan. Kahit mawalan ako ng lahat ng ari-arian, si Cheng Chuan. Kahit maging pulubi sa kalye, hindi ko ipagkakanulo si Shuya. Kalimutan nyo na yan. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pa. Kuya, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Palayasin nyo na tong mga hayop na to. Bilang manager ng credit department ng Great Bank, inaatasan ko kayong kumilos agad. Lahat ng kahihinatnan, ako ang sasagot. Tang Wenji, ang lakas ng kapangyarihan mo ah. Akala mo hari ka na ng bangko? Hoy! Anong hayop ka rin? Huwag mong bastusin si Manager Tang. Umalis ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Manager Tang, may mali ba akong sinabi? Bakit mo ako sinaktan? Boss mo, tulungan mo naman ako. Layas, ikaw ang may kasalanan nito. Nandito na ang kuya ko. Anong pakialam mo? Kayong dalawang hayop, akala nyo ba yung maliit na tao mula sa sulok ay makakapagpalit ng mundo? Sasabihin ko sa inyo, ang kuya ko ay pangalawang pinuno ng Great Bank, ang estado niya. Pangalawa lang kay President Huang. Paano mo naman nasigurong hindi siya ang Presidente Huang ng Great Bank ninyo? Presidente Huang, nakakatawa naman. Paano makikinig sa'yo ang Presidente Huang? Isang basurang di kayang lumantad sa liwanag? Talagang katulad ka ng nanay mong. Basura, tanga rin. Hahaha. Sabi nga na matatanda, kung ano ang puno, siya ang bunga. Isang tangang ina. Anong matalinong anak ang may papanganak? Hahaha. Tumahimik ka. Kung ako ang ininsulto mo, baka patawarin kita. Pero kung anak ko ang babastusin mo, mag-ingat ka. Putang ina, sinaktan mo ako. Mga tao, anong hinihintay nyo? Gawin nyong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Sino sa inyo ang maglakas loob? Ano ka ba? Akala mo ba talaga ikaw ay Tumahimik ka. Manager Tang? Presidente Huang, hindi ko alam na narito kayo ngayon. Presidente Huang? Madam Ye, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa abala. Hindi, Presidente Huang, napakabait ninyo. Presidente Huang, baka mayroon kayong pagkakamali sa kanya? Bakit ninyo siya pinakikitunguhan ng ganyang kamay? Inga, Presidente Huang, tiyak na may pagkakamali kayo sa kanya. Sa totoo lang, siya ay tagalinis lang sa Zhonghe Group. Walang espesyal sa kanya. Tama, Presidente Huang, ako ang garantisado sa bagay na ito. Noong pumasok siya sa Zhonghe Group, ako ang nag-empleyo sa kanya. Presidente Huang, suriin ninyo itong mabuti. Presidente Huang, hindi nyo alam. Ang Zhonghe Group nila ay matagal nang hindi na kaya. Malinaw na nasira ang kanilang cash flow. Dapat na silang magsara.
Ang mga taong katulad nila, gagawin ang lahat para makakuha ng loan. Kahit sa impyerno pupunta, tiyak na, may masamang balak sila sa likod. Kalakal ng kabulaanan. Ang aming Zong Group. Matuwid at prangka, kailanman hindi ako nagsinungaling. Lalo na ang mandaya, kayo ang may masamang hangarin. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Bakit niyo kami sinisiraan? Naghihirap ang kumpanya namin, ngunit hindi kami gumawa ng pandaraya. Nawala ng konsensya. Konsensya? Paano ninyo ipapaliwanag? Ang 10 bilyon na ninakaw nyo kay Boss Zhao? Presidente Huang, sisiguraduhin ko. Masasama silang lahat, hindi mo kayang isipin. Kung gaano sila kasama, siyasatin mo ito. Huwag kang maloko nila. Presidente Huang. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang pautang. Presidente Huang, iminumungkahi ko na ipakulong silang lahat. Mga tanga, bulag kayo. Si GNG, EIE ng Grand Sia Bank. May deposito na bilyon. Nakakatawa, may bilyonaryo bang nanghihingi ng pautang? Greb, siya pala ang... Nalayas na siya. Ang bilis ng pag-unlad ng Grand Sia Bank ay dahil sa kanyang suporta. Talagang sinusuportahan niya ito. Hindi ko inakala na siya pala ay isang napakayamang tao. Ang mga mayayaman hindi nagsasabi. Impossible. Ang matandang ito, paano siya magkakayaman? Panloloko ito. Presidente Huang, naloko ka. Nang peking EIE black card ng Shanghai families. Tama. Peking card iyan, ako ang sasaksi. Ninakawan nila ako ng 10 bilyon. Ang lakas ng loob ninyo, hindi lang kayo gumawa. Nang peking EIE card ng 4 na pamilya, nagpanggap pa kayong investor para mangutang. Kamatayan ang parusa nito. Mga sinungaling. Hindi kami gumawa o nagpanggap. Wala kaming ginawang peking card. Iyon ang card na ginagamit ng anak ko para sa allowance ko. Ayaw pa aminin, Presidente Huang. Ipadala mo na ang mga manlolokong ito. Sa pulis, sang-ayon ako. Mga ignorante, hindi ninyo alam kung sino ang ininsulto ninyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang tunay na pagkatao ni GNG, Yi. 10, 100, 10,000, 100,000, milyon, bilyon, 10 bilyon. Ano ito? Impossible. Isa siyang tagalinis. Paano siya magkakaganyang pera? Ano bang klaseng tao ang ating nakalaban? Siya pala ang Ultimate Black Diamond EIE ng Great Tower Bank. Sabi ko na nga ba, ayaw niyong maniwala. Hindi natin kaya si Yishu yan. Wala na tayo, sigurado. Ano ba talaga ang nangyari? Kaya nga, Madam Ye, ano ang gusto ninyong gawin sa mga nagpakita ng kawalang galang sa inyo? ito. Kung tinatanong mo ako, diretsahan na lang. Kung si Muyan Hong at ang kanyang grupo ay gagawa ng lahat ng paraan para sirain ang loan ni Boss Xi, Presidente Huang, pakiramdaman din nila ang lasa ng pagputol ng bangko sa kanilang pautang. Sage. Inihahayag ko, mula ngayon, lahat ng bangko sa Cloud City ay agad na ititigil ang lahat ng inyong loan transactions. Kailangan ninyong bayaran ang lahat ng natitirang utang sa loob ng 2 araw. Ang hindi sumunod, agad na sasamsaman ang lahat ng inyong ari-arian. At ang inyong kumpanya. Presidente Huang, mali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag niyo pong putulin ang loan ng aming kumpanya. Gagawin ko ang lahat. Huwag kang makamali, hindi ako ang dapat mong hingian ng tawad. Si Madam Yi. Etiye, mali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Bulag ako at walang utak. Hindi ko alam ang totoong pagkatao ninyo. Pakiusap, patawarin ninyo ang isang hamak na tulad ko. Mawawala ako sa harap ninyo, pangako. Yesue, yung 10 bilyon, hindi naming utang iyon sa inyo. Kasabot mo si Zhao Han at ang grupo niya para kunin iyon. Kaya hindi ko tinatanggap ang paghingi mo ng tawad. Pati kayong dalawa. Atiye, isa pala akong tiktik. Matagal na akong nagtatago. Sa tabi ni Muyan Hong. Pa sa araw na. Makapagbalik ako kay Boss Xi. Ngayong handa na. Gusto kong bumalik ng marangal sa kumpanya. Umalis ka na sa harap ko, traidor. Dakilang tagapagtaguyod, bulag ang aming mga mata. Nagpakita kami ng kawalang galang. Patawarin ninyo kami. Kuya, ano pang silbi ng pagmamakaawa mo ngayon? Natalo tayo, tanggapin na natin. Kayang-kaya natin matalo. Tumahimik ka. Patawarin ninyo pa rin kami. Mga bobo. Si Cheng Chuan, hintayin ninyo habang buhay ako. Hindi ko kayo pahihinahon. Muyan Hong. Ano sa tingin mo? Makakalakad ka pa ba? Sa wakas, natapos na natin ang mga insektong ito. Nagkarelasyon na ba kayong dalawa?
Ano bang sinasabi mo, anak? Ginoye, baka nagkakamali ka. Kailan pa kayo naging magkasundo ng ganito? Ito. Wag muna ito, Tianyu. Bakit ka umuwi nang hindi mo sinasabi sa akin? Gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa. Ma, kaya hindi ko muna sinabi, lumiretso na lang ako. Anak, pagod ka na siguro. Ma, okay lang ako. Ma, baka naman sa tingin mo hindi ka karapat-dapat. Kung gusto mo, tingnan ko muna ang kanyang saloobin. Base sa kanyang ipinakita kanina, mukhang lalaki naman siya. Sige na, wag muna natin pag-usapan ito. Presidente Huang, maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Kung ano talaga ang nangyari? Ano ba itong Ultimate Black Gold Theft? Ginangye, ganito po. Natukoy ng aming sistema na ang balanse sa iyong account sa amin ay lumampas na sa 1 bilyon. Kaya automatikong in-upgrade ka ng sistema bilang amin. Ultimate Black Gold EIE. 1 bilyon? Shuya, kung ganito ka na pala kayaman, bakit ka pa pumunta sa grupo? Para maging kalinis. Ito. Ma, yung Presidente Huang na yon, huwag mo nang lokohin ang nanay ko. Madaling maniwala ang nanay ko, o ito. Ano ba talaga ang nangyari? Kanina 1 bilyong deposito. Ngayon naman Ultimate Black Gold Theft. Presidente Huang, hindi mo naman talaga ako niloloko, di ba? Ay ma, sasabihin ko na ang totoo sa iyo. Kaibigan ko talaga si Presidente Huang. At saka, noong narinig niya ang tungkol sa yung kabayanihan sa bangko, humanga rin siya. Kaya isinama niya ako para magpanggap lamang sa iyo. Nagpapanggap lang pala kayo? Ama, tama. Ganoon nga. Kanina, nagpanggap lang talaga kami. Kung hindi namin ginawa yon, paano namin mahuhuli agad si Mo Yanhong? Ah, ganun pala. Nagpapanggap lang pala. Sabi ko na nga ba, ordinaryong tao lang ako. Bakit bigla-bigla na lang may Ultimate Black Gold EIE? yung pangalan pa lang parang hindi naman para sa akin. Oh, President Huang. Maihihiling pa po sana ako sa inyo. Ano po yon? Ganito po kasi ang pagpunta namin dito. Ay dahil kay Boss Xi sa aming kumpanya. May proyekto ng pagdemolisyon at pag-renovate ng isang lumang chemical plant. Kailangan po ng pondo para sa working capital. Kayo po, Yung loan na 20 bilyon ang sinasabi mo? Huwag kayong mag-alala, naaprubahan ko na. 20 bilyon na aprubahan. Kung sa tingin ninyong dalawa ay kulang ang 20 bilyon, 50 bilyon na lang. Sobra na po, salamat President Huang. President Huang, tunay po kayong malaking biyaya sa amin. Hindi na po namin kayo abalahin pa yung Tianyu, may dala ka bang pera? Kakain tayo mamaya kasama si President Huang. Kasi naman, kasama niya tayong umarte ng matagal. Nakakapagod din yun. Sedge, ma, hindi ko na kayo istorbo. Sa paglalandian nyo ni Boss Xi, Nakakatuwa ka naman, niloloko mo pa ako. tara na, huwag na tayong maging third wheel. Shuya, may oras ka ba bukas? Meron, syempre meron. Sedge, ma, hindi ko na kayo istorbo. Sa paglalandian nyo ni Boss Xi, Nakakatuwa ka naman, niloloko mo pa ako. tara na, huwag na tayong maging third wheel. Shuya, may oras ka ba bukas? Meron, syempre meron. Pasensya na, Boss Xi, nasiraan ang bus sa daan. Natagalan ako sa paglipat. Nagluto ako ng siopaw at nilagang mani, pwede sa tanghalian. Ayos lang, ayos lang. Kakarating ko lang din naman. Paano mo nalaman na gusto ko ito? Kanina sa daan, nakita kong ang daming pila. Kaya bumili rin ako. Oh, nga pala. Mukhang maganda ang parking ito, pasyal tayo sa loob. CJ, sa totoo lang, hindi ako masyadong nagpasyal sa parke, yung huli. Ay nung dinala ko si Tianyu para magpakain ng kalapati. Hinabol niya ang puting kalapati, halos matanggal ang pantalon niya. Yung matandang bantay ng kulungan ng kalapati ang humuli sa kanya para ibalik sa akin. Pagkatapos ng proyekto, samahan kita sa lahat ng parke. Magbubukas ang krisante mong exhibit sa Botanical Garden sa susunod na linggo, sabi nila. May ilang rare varieties na inangkat at Boss Xi, parang tour guide ka ng parke ah. sa totoo lang, naiisip ko lang na laging abala ka sa trabaho at kay Tenyu. Dapat lumabas ka rin para magpahangin. Shuya, noong nakaraan sa harap ng bangko, bakit mo ako pinagtanggol? Boss ka, hindi dapat mapahiya sa harap ng mga tauhan mo. At saka, kung kumalat ang balita, masama sa kumpanya.
Hindi yon ang ibig kong sabihin. Yung itsura mo noon. Parang natatakot na masaktan ako. Shuya. 20 taon na ang nakalipas sa harap ng lumang chemical plant. Yung babaeng tumulak sa akin palayo sa mga siga, ikaw ba yon? Ikaw bakit mo naalala yon? Madalas sumasakit ang ulo ko nitong huli sa isip ko. May mga eksenang lumalabas. May taong madalas lumilitaw sa alaala ko. Kamukhang kamukha mo siya. Ano pang naaalala mo? Sumasakit ulo ko kapag nag-isip. Na pala, tingnan mo ito. Napansin kong laging ginagamit mo yung maliit na itim na card para ayusin ang buhok mo. Kaya bumili ako ng hair clip na ito para mas madali. Salamat. Maganda ba? Bossy, sa totoo lang, ako. Halo? Ano? Sige, alam ko na. Pasensya na, Shuya, may biglaang emergency sa opisina. Kailangan kong bumalik muna. Ayos lang yun, importante ang trabaho. Mauna ka na. Ingat sa bayahe. CJ, Matagal pa naman ang buhay, hindi naman yan isang araw lang. May pagkakataon pa para sabihin sa kanya. Boss G, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Isipin mo na lang ang 5 taon kong pagsisikip sa kumpanya kahit walang malaking ambag. hindi pa ba malinaw ang sinabi ko noon? Hindi nagpapatuloy ang kumpanya ng mga traidor. At Yi, iginagalang ka ni President Huang. Pwede mo ba akong tulungan na makiusap? Sa hinaharap, magiging tapat ako kay Boss G. Assistant Zhao, noong nakaraan. Nang ibenta mo ang project proposal ni Boss Xi. Kay mo yan, Hong. Bakit hindi mo naisip ang pagiging tapat? At Yi, nabola lang ako noon. Ako. Guardia, ilabas si Izao. Yishuya, peki ka lang na mayaman. Si Cheng Chuan, hintayin mo lang. Mabubuwag ka, bitawan mo ako. Wala nang pag-asa ang ganyang klaseng tao. Huwag mo nang isipin na may oras ka ba mamaya. Yung dating hepe ng lumang chemical plant, gusto raw kaming ilibre. Para pag-usapan yung tungkol sa demolisyon. Sakto, gusto ko ring itanong yung tungkol sa mga empleyado. Si Chairman Zhao Han, na blacklist na. Sa industriya, hindi na gagamitin. Yung pondo para sa demolisyon ng lumang plant. Naipadala na ba? Na-receive na, anonymous ang ginamit. At saka, Chairman, yung mga tao mula sa 4 na pamilya sa Shanghai. Gusto bumisita kay Lola Yi sa linggong ito. Huwag muna. Alam ng nanay ko kung sino ako. Siguradong mag-alala siya. Pero yung business summit sa susunod na linggo, bilang host, kailangan mong dumalo. Kukunan ka ng media. Hayaan mo sila. Kapag tinanong ang nanay ko, sabihin mo, nakisakay lang ako sa kanya. Shuya, kung hindi dahil sa'yo, at kung hindi ka umalis bilang hip, wala ako sa sitwasyong ito. Pero yung planta, sinira ng babaeng si Chen Jianan. Huwag po kayong ganyan. Noon, kailangan kong alagaan si Tianyu. Kaya wala talaga akong oras para sa planta. Ma, Magandang araw po, MSC. Nako, isa lang akong matandang babae. Huwag kang magformal. Ikaw yung nakita ko dati. Opo, MSC. Ma, hindi ko kayo na ipakilala noon. Siya si Mang King, kaibigan ko mula sa abroad. Ngayon, naghahanap ng investment sa Yoncheng. Tara, upo na tayo at kumain. Boss Xi, tungkol sa demolition project na ito. Mas Manking, parang alam na alam mo ang project namin na. Sabi ni Boss Ye, makabuluhan ang project na ito. Kaya pinagtuunan ko ng pansin. Tianyu, kailan ka nagsimulang mag-invest? Naglalaro lang, hindi tulad ni Boss Chi na practical. Boss Chi, pupunta ka ba sa business summit sa susunod na linggo? Balita ko, pupunta yung chairman ng Global Chaebol. Mga malalaking tao yun ay. Wala pa kaming invitation. Padadalhan kita. Ma, sumama ka rin para makakita. Sige, 2 invitation. Walang problema. Mga ginoo, medyo late na, may gagawin pa ako. Umalis na muna ako. Ako na ang maghahatid sa dating plant manager. Ingat po sa pag-alis, manager. Ingat! Boss Ye, nandiyan na ang sasakyan sa harap. Hay, Tianyu, kailan ka bumili ng sasakyan?
Hiniram ko lang sa kaibigan. Mauna ka na, ma. Kakausapin ko lang sandali si Boss Chi. Ito ang imbitasyon para sa summit. Boss Chi, simple lang ang nanay ko. Sana'y alagaan niyo siya. Alam ko, pero Chenyu, ikaw. Boss Chi, may mga bagay na hayaan na lang natin. Nga pala, mahilig ang nanay ko sa munggo keke mula sa tindahan sa Silangan. Bumili ka ng 2 kahon bukas. Ara na. CJ. Shuya. Dinalhan kita ng munggo cake. Sinusunod mo talaga si Tenyu. Nga pala, Boss Xi, para sa summit. Kailangan bang magsuot ng formal? Tingnan mo itong suot ko. Huwag kang mag-alala, magsuot ka lang ng komportable. Boss Chi, Yiji, napanood niyo ba ang balita? Pupunta sa Yuncheng ang chairman ng Global Zaibatsu. Sabi nila napakabata ng itsura. Heto, tingnan niyo, may litrato pa ako. Mukha nga siyang bata. Ang mga mata ng chairman na ito, medyo kamukha ni Chenyu. Baka naman si Tenyu ang nakatagong chairman. Yiji, ang kulit mo naman. Siyempre hindi, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Paano natin siya makikilala? Una sa lahat, malugod naming tinatanggap ang inyong lahat sa commercial na summit na ito. Huwag kayong kabahan, parang nanonood lang kayo ng palabas. Hindi na ako magpapahaba, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan. Ang chairman ng Global Zaibatsu, na si Ginoong Yi Chenyu. Anak ko iyon. Chayanyu. Siya pala yon. Salamat sa inyong pagdalo sa summit. Bukod sa negosyo ngayong araw, may isa akong personal na bagay na ipapahayag. Yung nasa dakong iyon ang aking ina, na si Ginang Yishuya. At sa tabi niya ang magiging ama ko, ang presidente ng Zhonghe Group, na si Ginong Tsi Chengchuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ganitong malaking bagay? Ayokong mag-alala ka, hindi ko talaga sinasadya na itago ito sa'yo. Gusto ko lang sanang maranasan mo ang ordinaryong buhay. Kaya yung araw na yon, ang loan na inaprubahan ni President Huang. Ay inayos ko yon, Boss Tsi. Pasensya na sa hindi magandang pag-ugali ko noon. Huwag niyo kong isipin. Naiintindihan ko lang hindi ko inaasahan. Ikaw pala ang sikat na pinakamayaman. At anak ni Shuya. Huwag mo nang lokohin si nanay at ano pa iyang hinaharap na ama. Hindi pa ako pumapayag. Sige, magsusumikap ako. Kaya pala VIP card ni Eti. Nanay pala ng pinakamayaman. Ang galing ni Boss Tsi. Maging ama na niya sa hinahara. Sige na, huwag na chismisan. Tungkol sa pagtatanggal ng lumang pabrika. Ano sa palagay mo, Shuya? Dagdagan ng upuan sa parke. Para sa matatanda at gawa ng palaruan. Para sa mga bata. Sige, susundin kita. Shuya, may problema. Dinala ni Zhauhan ang mga reporter sa lumang pabrika. Sinasabi nilang pinipilit ng anak mo. Bakit hindi siya tumigil? Halika tingnan ninyo, may ebidensya ako, laban kay Yeshuya. Fake ang bank records, hindi totoo ang yaman ng anak niya. Mandidaya lang siya, halika. Zhauhan, ano ginagawa mo? MSY totoo ba ito? MSY ano ang masasabi mo dito? Zhauhan, inakusahan kita ng paninirang puri. Labag sa batas ito, abogado ang kausap mo. Ano yan, huwag kang manakot, may ebidensya ako. Ito ba ang ebidensya mo? Ano binayaran siya para manira, hindi? Hindi ako yon, hindi. Emar Zhao, ano pa ang masasabi mo? Ayaw kong tanggapin, inaapi nila ako. Dalhin ninyo siya. Bitawan ninyo ako, ayaw kong tanggapin. Hindi importante ang katayuan ng anak ko. Ang mahalaga ay ang proyekto sa lumang pabrika. Para mabuhay ng maayos ang mga dating empleyado. Boss Tsi, magsisimula na ang laro, halika't manood. Sige, sa susunod. Kailan kayo naging magkaibigan? Gusto raw ni Chenyu pag-usapan ang proyekto. Huwag kang maniwala sa kanya palaging nang aasa. Nga pala, Shuya, pagkatapos ng proyekto tayo na. Boss Tsi, magsisimula na. Manood muna tayo. Sige, mauna na ako. Pumasok na ba? Ayos, galing. Boss Tsi, ang nanay ko, matigas ang bibig pero mabait ang puso. Kapag nagalis siya sa'yo, pasensya na lang. Alam ko. Matagal na nga akong gustong magpropesa sa kanya. Natatakot lang ako baka isipin niya.
Hindi ganoon ang nanay ko. Nung ako lang ang kasama niya, marami siyang pinagdaanan. Gusto lang niya ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Gagawin ko yon. Si Yishuya, Boss Tsi. May bagong bahay na tayo sa wakas. Karapat dapat ito sa ating lahat. Boss Tsi, ito ang handog ko para sa'yo. Kayong mag-ama. Tumakbo ka. Ituloy mo. Huwag mo na. Huwag na ako itigil. Ako. Shuya, mahal. Na naalala ko na. 20 taon na ang nakalipas sa harap ng lumang chemical plant. Ikaw ang sumalba sa akin gamit ang pamalo at binigay mo pa lahat ng pera mo. At nagpakasal pa tayo. Mahal, naalala mo na ba ang lahat? Ito ang inihanda ko noon pa. Nang magkita tayong muli. Parang may pakiramdam na ako na may koneksyon ang lahat. Yeshuya, pakasalan mo ulit ako, okay? Tatay. Ipagkakatiwala ko na sa'yo ang nanay ko. Huwag kang mag-alala. Anak, saan ka ba natuto ng mga matatamis na salita? Sa hinaharap, maging sa Zonghe Group o sa pamilya natin. Ikaw ang masusunod.